Magandang araw sa inyong lahat, mga kadya. Ako si Lisa. Noong nagsisimula pa lang ako, akala ko ang buhay ay isang mahabang pila sa ilalim ng mainit na araw. Pagod, tagaktak ang pawis, at walang kasiguruhan kung makakaabot sa dulo. 23 years old lang ako noon, isang simpleng barista sa isang siksikang coffee shop sa gitna ng naglalakihang mga building sa BGC. Kung titignan mo ko, mukha akong matatag, ngiting barista, laging handang mag-serve ng kape. Pero sa loob-loob ko, Ate Ja, para na akong upos ng sigarilyo. Ubos na ubos na. Araw-araw, pare-parehong eksena. Gigising ako bago pa sumikat ang araw. Sasakay ng bus na siksikan na parang sardinas. Tapos maglalakad ng ilang kanto papunta sa coffee shop. Habang hawak ang lumang payong na halos butas na. Pagpasok ko pa lang, amoy na agad ng halong kape, gatas, at bagong lutong tinapay. Amoy na sa iba'y nakaka-relax. Pero sa akin, ay paalala ng panibagong araw ng pagod. Kung ang sahod ko ay para sa renta, para sa gamot ng nanay ko, at para sa pag-aaral ng bunsong kapatid ko. Minsan, nakatingin lang ako sa mga baso ng kape na nagkakahalaga ng 200 piso at naiisip ko, isang baso lang nito. Ulam na namin sa buong araw. May mga customer na bibili ng 3 tasa, iiwan lang sa mesa, nakalahati pang laman. Sa tuwing nililigpit ko iyon, parang may kung anong kumakain sa sikmura ko. Hindi lang gutom, kundi inggit sa gaan ng buhay nila. May mga gabi ring nagtatago ako sa stockroom para umiyak ng tahimik. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil minsan, kapag wala ka ng mapagsabihan, kailangan mo na lang ilabas ang lahat sa katahimikan. Hanggang sa isang hapon, doon ko siya unang napansin. Si Mr. Julian Valderrama. Si Julian, hindi siya yung tipong lilingunin mo dahil sa kabataan. Lilingunin mo siya dahil sa aura niya. He was 60 years old back then. Pero ang tindig niya, matikas. Laging nakasuot ng plantsadong polo. Amoy imported na sabon at mamahaling pabango. Architect siya. At tuwing hapon, doon siya sa sulok sa tabi ng bintana. May hawak na fountain pen at isang sketchbook. May kakaiba sa paraan niyang gumalaw. Hindi siya nagmamadali tulad ng ibang customer na nagmamadaling umalis para sa meeting o flight. Para bang ang bawat kilos niya ay may sariling oras. Minsan, habang inaabot kong kape niya, napapansin kong mga guhit sa sketchbook, mga linya ng gusali, mga tulay, mga bahay na parang may sariling kwento. Tahimik lang siya, pero kapag tumingin siya sa akin, habang nag-o-order ng kanyang black coffee, parang nababasa niyang bawat pagod sa ilalim ng concealer ko. Hindi siya nagtatanong, hindi rin siya bastos tumingin. Para bang may respeto sa pagitan ng bawat segundo ng katahimikan namin. Isang gabi, sobrang lakas ng ulan. Katatapos ko lang ng double shift. Basang-basang sapatos ko. At sa totoo lang, naiiyak na ako sa pagod dahil wala akong masakyan pa uwi. Ang mga ilaw sa labas ng shop ay nagre-reflect sa basang kalsada. Parang mga bituin na nalaglag sa lupa. Isa-isa nang nagsisara ang mga tindahan at unti-unting nauubos ang mga tao sa paligid. Pagbalik ko sa counter para magligpit, nakita ko ang isang sobrang puti. Sa tabi nito, may maliit na note. Para sa iyong pahinga. Dinner lang. Walang kapalit. Nang buksan ko, Ate Ja, nanlambot ang tuhod ko. 15,000 piso. Halos 2 buwan ko na itong sahod. Kasama rin doon ang calling card niya. Matagal akong nakatayo roon. Hawak ang sobre. Parang may 2 boses sa ulo ko. Yung isa, sinasabing mali ito. Yung isa naman, paulit-ulit na pinapaalala ang mukha ng kapatid kong nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng kandila kapag napuputulan kami ng kuryente. Hindi ako tanga. Alam ko kung anong iniisip ng marami. Sa mundong ito,
Walang libre. Pero noong gabing iyon, habang iniisip ko ang kapatid kong baka tumigil sa pag-aaral, nilunok ko ang pride ko. Tinawagan ko siya. Ang bahay niya ay sa Makati, ay parang isang museo. Tahimik, malamig ang aircon, at puno ng mga libro. Sa pagpasok ko pa lang, napansin ko agad ang malalaking painting sa dingding, mga model ng gusali sa mesa, at ang malawak na bintanang tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Para akong napunta sa ibang mundo, malayo sa maliit naming inuupahang kwarto na halos hindi magkasyang dalawang kama. Akala ko, pagpasok ko roon, may mangyayaring masama. Pero naupo lang kami, kumain ng masarap na steak na siya mismo ang nagluto. Habang nagluluto siya, tahimik akong nakaupo sa kitchen island. Pinapanood kung paano niya hinihiwa ang karne, kung paano niya tinitimplahan ng asin at paminta, at kung paano niya pinapainit ang kawali na parang sanay na sanay siya sa kusina. Hindi siya mukhang mayabang, para siyang isang matandang lalaking sanay sa katahimikan. Bakit po ako, Mr. Julian? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa baso ng wine. Ngumiti siya, yung ngiting hindi nakakatakot, kundi nakaka-relax. Nakikita ko sarili ko sa iyo, Lisa. Noong nagsimula pa lang ako bilang arkitekto, ganyan din ang mga mata ko. Gutom sa tagumpay pero pagod sa sistema. May kakaibang lambot ng boses niya habang sinasabi iyon. Parang may halo ring alaala at panghihinayang. Noong gabing iyon, hindi haras ang naramdaman ko, kundi respeto. Pero hindi ko rin itatanggi. May kakaibang kuryente noong hinawakan niya ang kamay ko bago ako umuwi. Ang mga kamay niya ay magaspang dahil sa trabaho, pero malambot kung humawak. Doon nagsimula ang lahat. Hindi niya ako ginawang kabit, hindi niya ako kinulong. Pero tuwing Sabado, sinusundo niya ako, dinadala sa mga lugar na sa pelikula ko lang nakikita. At sa bawat halik niya, mabagal, marahan, hindi kagaya ng mga lalaking kasing edad ko na puro gigil. Nararamdaman ko ang kalinga. Tuwing Sabado ng hapon, eksaktong 4:00, may isang sasakyan na dahan-dahang hihinto sa tapat ng coffee shop. Hindi siya bumubusina, hindi rin siya nagmamadali. Parang alam niyang darating ako sa oras na iyon. Paglabas ko ng pinto ng shop, nakatayo siya sa tabi ng kotse. Hawak ang maliit na payong kung umuulan. May mga pagkakataon pa nga na siyang nagbubukas ng pinto para sa akin. Isang simpleng kilos na hindi ko kailanman naranasan mula sa mga lalaking nakilala ko noon. Dinadala niya ako sa mga lugar na dati napapanood ko lang sa pelikula o nakikita sa Instagram ng ibang tao. May restaurant na may malalaking chandelier, mga rooftop na tanaw ang buong lungsod, at mga gallery kung saan tahimik lang kaming naglalakad habang pinagmamasdan ng mga painting. Hindi siya madaldal, pero kapag nagsalita siya, parang may lalim ang bawat salita. Kinukwento niya kung paano niya dinisenyo ang isang gusali, kung paano niya pinaplano ang bawat linya sa papel bago ito maging konkretong estruktura. Minsan, kinukuha niya ang kamay ko at inilalagay sa ibabaw ng blueprint. Ganito nagsisimula ang lahat. Sabi niya minsan, isang linya lang, pero kapag tamang pagkakagawa mo, magiging tahanan ito ng maraming tao. Hindi ko namalayan, Ate Ja, na parang ganoon din ang nangyari sa amin. Isang simpleng linya lang simula, isang sobre, isang hapunan. Pero unti-unti itong naging isang kwento na hindi ko na kayang iwan. At kapag hinahalikan niya ako, walang pagmamadali, walang pilit. Parang bawat halik niya ay may kasamang pangako ng pag-iingat. Hindi katulad ng mga lalaking nakilala ko dati na parang laging nagmamadali sa lahat ng bagay. Sa kanya, may respeto, may paghinto, may pagtingin sa mata na parang sinasabing, nandito lang ako. 6 na taon ang lumipas, Ate Ja. 6 na taon kaming magkasama. Sa tulong niya, nakapagtapos ang kapatid ko.
Nakabili ko ng maliit na negosyo. Pero sa kabila ng lahat ng ginhawa, ang pinakamasakit ay ang mga salitang naririnig ko sa labas. Noong una niyang tinulungan ng kapatid ko sa tuition, halos hindi ako makapaniwala. Isang araw, tahimik lang niyang iniabot sa akin ng isang sobre habang kumakain kami sa isang maliit na Italian restaurant. Para sa kinabukasan ng kapatid mo, sabi niya. Dahil doon, nakapagpatuloy sa kolehiyo yung kapatid ko. Nakapagtapos siya ng kursong hindi namin akalaing maaabot namin noon. Samantalang ako naman, tinulungan niyang magbukas ng maliit na negosyo. Isang simpleng cafe stall na ako mismong nagmamanage. Unti-unting nagbago ang buhay ko. Pero kasabay ng pagbuti ng buhay, mas lalo ring lumakas ang bulong ng mga tao. Sugar baby, gold digger, trophy wife lang yan. Gagamitin lang matanda para sa mana. Minsan, naririnig ko mismo ang mga bulong na iyon kapag naglalakad kami sa mall. May mga tingin na parang hinuhubaran ako ng dignidad. May mga ngiti na puno ng pangungutya. Kahit ang sarili kong mga kamag-anak, noong malaman ang tungkol sa amin ni Julian, ang daming sinabi. Kesyo tagapag-alaga lang daw ako, na baka raw pagkatapos ng ilang taon, iwanan lang ako. O kaya'y mamatay siya at wala akong mapala. May mga gabi na umiiyak ako sa banyo. Tahimik, para hindi niya marinig. Hindi dahil nahihiya ako sa kanya, kundi dahil napapagod akong ipagtanggol ang isang pag-ibig na totoo naman. Pero ako ang kasama niya sa gabi kapag hindi siya makatulog dahil sa arthritis niya. Ako ang humahalik sa noon niya kapag pagod na siya sa opisina. At siya ang nagpunas ng bawat luha ko noong pumanaw ang nanay ko. Siya ang tumayong pader ko noong tinalikuran ako ng mundo. Noong namatay ang nanay ko, akala ko guguho na naman ang mundo ko. Siya ang unang taong tumawag sa ospital. Siya ang nag-asikaso ng lahat ng kailangan. Noong gabing iyon, habang nakaupo ako sa gilid ng kama ng nanay ko, siya lang ang tahimik na nakahawak sa kamay ko. Walang salita, pero ramdam ko ang buong lakas ng presensya niya. Hanggang sa dumating ang isang himala. Sa edad niyang 66 at sa edad kong 29, biniyayaan kami ng isang anak na lalaki, si Little Julian. Siya ang naging tali na nagbigkis sa aming dalawa. Doon na kami tuluyang nagpakasal. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto naming patunayan sa lahat na ang pag-ibig ay walang pinipiling panahon o edad. Noong una kong nalaman na buntis ako, nanginginig ang kamay ko habang hawak ang pregnancy test. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Pero nang sabihin ko sa kanya, hindi siya nagsalita agad. Lumapit lang siya sa akin. Niyakap ako ng maigpit at pumikit. Nang dumilat siya, may luha na sa gilid ng mga mata niya. Akala ko, hindi na mangyayari ito sa buhay ko. Bulong niya. Si Little Julian ang naging bagong liwanag sa bahay namin. Ang dating tahimik na bahay na parang museo ay napuno ng tunog ng iyak, tawa, at maliliit na hakbang ng isang bata. Doon na rin kami tuluyang nagpakasal. Isang simpleng seremonya sa garden ng bahay niya. Sa ilalim ng mga ilaw na parang mga bituin na nakasabit sa puno. Kaunti lang ang bisita, hindi ang grande, pero puno ng katahimikan at tunay na ligaya. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng salamin. Suot ang aking wedding ring. Tinitignan ko ang asawa ko habang kalaro ang aming anak sa garden. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Kung ang tingin nila sa akin ay oportunista, hahayaan ko na sila. Ang mahalaga, sa loob ng bahay na ito, ako ang reyna. At siyang huling pag-ibig na nagligtas sa akin mula sa dilim. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento, Ate Ja. Sana ay nabigyan ito ng inspirasyon sa mga taong hinuhusgahan dahil sa kanilang piniling mahalin. Isang napakagandang kwento ng pag-ibig at pagsasakripisyo mula kay Lisa. Madalas tayong maging mabilis sa paghatol sa kapwa natin, lalo na kapag hindi natin naiintindihan ang kanilang pinagdadaanan.
Pero sa huli, tanging ang dalawang taong nagmamahalan lang nakakaalam ng tunay na kwento sa likod ng kanilang mga ngiti. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa agwat ng edad, yaman, o katayuan sa buhay. Ang tunay na pag-ibig ay matatagpuan sa respeto, pagkalinga, at sa kapayapaang ibinibigay ninyo sa isa't isa, lalo na sa gitna ng magulong mundo. Huwag hayaan na idikta ng lipunan ng sumira sa kaligayahang pinaghirapan mong buuin. Kayo, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Lisa? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video para mas marami pang kwento ng buhay at pag-ibig dito sa ating channel. Hanggang sa susunod, Ja Confession.